Isipin mo ito, paano kung magising ka isang umaga ngayong Enero at ang pensyon na inaasahan mong pumasok ay biglang wala pa o mas mababa kaysa dati? At habang naghahanap ka ng sagot, saka mo lang malalaman na may mga bagong patakaran pala na matagal nang naaprubahan pero hindi malinaw na naipaliwanag sa karamihan. Maraming pensioner ang mabibigla, pero ang mas masakit, yung mga hindi nakakaalam kung ano ang gagawin kapag nangyari na ito sa kanila. Kaya kung umaasa ka sa SSS pensyon para sa pangaraw-araw na gastusin, huwag kang aalis hanggang dulo ng video na ito dahil bawat minutong mapapanood mo ay maaaring magligtas sa o mula sa delay, bawas o problema sa pensyon mo. At kung pakiramdam mo madalas huli ka na sa balita, laging may pagbabago sa SSS at pension system na hindi agad sinasabi sa malinaw na paraan, itong channel na ito ay para sa'yo. Ito sa mga pensioner, para sa mga magulang natin, at para sa bawat Pilipinong umaasa sa pension. I-click mo ang subscribe at i-on ang notification dahil dito ko regular na ibinabahagi ang mga totoong update sa SSS pension payments, mga posibleng pension crisis sa Pilipinas at mga babaang kailangan mong malaman bago pa ito makaapekto sa pera mo. Kapag nandito ka sa channel na ito, hindi ka nag-iisa kasi sama-sama nating babantayan ang pension na pinaghirapan mo. Isipin mo ito, pumasok ang Enero 2026, naghintay ka ng pensyon na inaasahan mong darating sa tamang petsa. Pero biglang iba ang amount, iba ang araw ng credit, or may bagong requirement na hindi mo alam. Maraming pensioner ang magigising sa ganitong sitwasyon at hindi ito haka-haka lang dahil may mga bagong patakaran na unti-unting ipinapatupad sa GSIS at SSS na direktang makakaapekto sa milyon-milyong Pilipino. Kaya kung ikaw ay umaasa sa pensyon buwan-buwan, mahalagang maintindihan mo ngayon pa lang kung ano ang posibleng mangyari bago pa man dumating ang Enero 2026. Sa mga nakaraang taon, nakasanayan na ng marami ang regular na galaw ng pensyon. Pare-pareho ang petsa, halos pareho ang halaga at alam kung kailan papasok sa bangko o e-wallet. Pero pagpasok ng 2026, nagsimulang gumalaw ang sistema. May mga bagong patakaran na layong palakasin ang pondo ng GSIS at SSS. Siguraduhin ang pangmatagalang sustainability at i-adjust ang benepisyo base sa bagong economic conditions. Ang problema, hindi lahat ng pensioner ay handa sa mga pagbabagong ito at maraming impormasyon ang kumakalat na kulang o mali. Isa sa pinakamalaking shock para sa maraming pensioner ay ang posibleng pagbabago sa schedule ng payout. Hindi na pare-pareho ang petsa para sa lahat lalo na sa SSS kung saan mas mahigpit na sinusunod ang batch system basis sa contingency date o last digit ng SS number. Sa GSIS naman, may mas malinaw na koordinasyon sa bangko pero may mga pagkakataon na maaaring madelay ang credit kung may bagong verification na hindi pa tapos. Para sa mga umaasa sa pensyon pambayad ng kuryente, tubig at pagkain, kahit isang araw na delay ay ramdam na ramdam. Bukod sa schedule, usap-usapan din ang mas mahigpit na monitoring sa eligibility. Sa ilalim ng mga bagong patakaran, mas pinalakas ang data matching sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ibig sabihin, mas mabilis na madedetect kung may double pension, maling status o hindi updated na record. Para sa mga lehitimong pensioner, wala dapat ikatakot. Pero kung may kahit maliit na inconsistency sa records, posibleng ma-hold muna ang payout hanggang maayos ito. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng updated personal information mula sa address hanggang sa bank details. Marami ring nagtatanong tungkol sa pension amount mismo. Totoo bang may adjustment? Ang sagot ay oo. Pero hindi ito simpleng increase para sa lahat. May mga patakaran na naglalayong mas i-target ang tulong sa mas mababang pension bracket. Ibig sabihin, may mga pensioner na maaaring makaramdam ng kaunting dagdag habang ang iba naman ay halos pareho pa rin ang matatanggap. Para sa ilan, ang inaasahang malaking increase ay hindi agad mararamdaman sa Enero, kundi unti-unti sa mga susunod na buwan o taon. Isa pang mahalagang pagbabago ay ang mas istriktong life status verification. Sa SSS at GSIS, mas pinalawak ang paggamit ng digital life certificate at personal appearance requirements para sa ilang kategorya ng pensioners.
Layunin nito na maiwasan ang fraudulent claims at masiguro na ang pensyon ay napupunta sa tamang tao. Pero para sa mga senior na hindi sanay sa digital systems, ito ay maaaring maging dagdag na pasanin kung walang sapat na gabay. Kasama rin sa mga bagong patakaran ang mas malinaw na rules para sa dependent pensions at survivorship benefits. May mga adjustments sa documentation at processing time kaya ang mga buuda, budo at dependents ay kailangang mas maagap sa pag-submit ng kumpletong papeles. Ang delay sa requirements ay maaaring magresulta sa pansamantalang pagkaantala ng benepisyo, bagay na ayaw mangyari ng kahit sino na umaasa sa buwan ng pensyon. Hindi rin mawawala ang usapin ng contribution history, lalo na sa SSS. Mas pinaigting ang review sa contribution records para masigurong tama ang computation ng pension. Para sa mga nagkaroon ng gaps o late contributions noong nagtatrabaho pa, maaaring magkaroon ng recalculation na makakaapekto sa final pension amount. Ito ay para sa long-term fairness ng sistema, pero sa short-term, may mga pensioner na magugulat sa adjustments. Isa pang sensitibong bahagi ng bagong patakaran ay ang coordination sa bangko at e-wallet providers. May mga bagong compliance rules na kailangang sundin ng financial institutions at kung minsan ang delay ay hindi galing mismo sa GSIS o SSS kundi sa bangko. Kaya mahalaga ring siguruhin na active at tama ang account na ginagamit sa pagtanggap ng pensyon lalo na sa paglipat-lipat ng bangko o account upgrades. Sa gitna ng lahat ng ito, malinaw ang isang bagay. Ang Enero 2026 ay hindi basta ordinaryong buwan para sa mga pensioner. Ito ay panahon ng adjustment, pag-unawa at paghahanda. Ang kaalaman, ang pinakamalakas na sandata para maiwasan ang stress at sorpresa. Kung alam mo ang mga posibleng pagbabago, mas madali kang makakapagplano ng budget at makakaiwas sa panic kapag may kaunting delay or adjustment. Kaya ngayon pa lang, mahalagang tanungin ang sarili mo, updated ba ang records ko? Alam ko ba ang eksaktong schedule ng pension ko sa Enero? Nakamonitor ba ako sa official announcements at hindi lang sa chismis sa social media? Ang mga simpleng hakbang na ito ay malaking tulong para maprotektahan ang iyong buwanang kita. At dito pumapasok ang layunin ng channel na ito. Ang channel na ito ay ginawa para sa mga pensioner at sa mga pamilyang umaasa sa pensyon. Dito malinaw at simple naming ipapaliwanag ang mga update sa SSS at GSIS, ang mga posibleng pension crisis at ang mga hakbang na dapat gawin para hindi ka mapag-iwanan kung ayaw mong mabigla sa mga susunod na buwan at gusto mong laging handa. Siguraduhing nakasubscribe ka dahil bawat update na mahalaga sa pension mo ay dito mo unang maririnig. Sa huli, tandaan mo na ang pensyon ay hindi lang numero sa bangko. Ito ay kabuhayan, dignidad at seguridad ng What Senior. Ang mga pagbabago sa Enero 2026 ay maaaring nakakatakot sa simula pero sa tamang impormasyon at paghahanda, kaya itong harapin ng maayos. Huwag mong hayaang kakulangan sa kaalaman ang maging dahilan ng stress at problema. Manatiling alerto, manatiling informed at sama-sama nating unawain ang bawat pagbabago para masigurong ang pensyon na pinaghirapan mo ay patuloy na magsisilbi sao ngayon at sa mga susunod pang taon. M.